Sabi lang ni Samson, kasi sabi niya, one last time. Samson prayed to the Lord, O sovereign Lord, remember me. O God, please strengthen me just once more. Pag binalikan natin yung kwento niya, hindi siya failure. Samson said, let me die with the Philistines. Then he pushed with all his might, and down came the temple on the rulers and all the people in it. Thus he killed many more when he died than while he lived. Yun yung redemption yun. Ganon din sa atin. Minsan, we feel kung saan tayo strong. Doon tayo natitest. Daming beses ko rin nag-feel and feeling ko, kaya ko tong gawin. Alam mo yun. Minsan may mga circumstances around you na hindi ma-expect na dito mo mararanasan. Pero darating talaga si Lord para i-redeem ka. Basta lang i-acknowledge mo na siya yung magre-redeem. Ibalik mo sa Kanya yung glory. Ibalik mo sa Kanya na hindi mo kaya on your own. Lagi ko yung sinasabi, happy ending lagi. Hindi pwedeng anak ka ng Diyos tapos ganyan ending mo. Hindi papayag si Lord na ganyan lang yung magiging kwento mo. Yun yung redemption. Talaga ang gagawin ko. Naapektuhan na rin yung relationship ko with Nigel, pag quality ng alaga ko sa kanya, yung mga ganun. So, nagpapray ako gabi-gabi. Tapos sabi bigla sa akin ni Lord. Sabi niya, o sige Wendy, from now on, I am your husband. Yung time na yun, pinipreach ni Pastor Tani yung sa barren woman. Kaya lang, hindi pa umaabot doon sa part na yung sinabi ni Lord doon sa Isaiah 54 na, for your maker is your husband. Feeling ko, I fail as a wife. Kasi ang hirap mag-balance ako. Kasi Ate Apple, parang nakita ko siya, I mean, she has a ministry, she has a kid, and she has work. Si Ate Apple, she has like 6 kids. Oh my God, how do you do that? Ako rin nga may asthma ako, so nakahati kapag yung atensyon na sinong unahin mo. Sinabi sa akin ni Lord, yung time na yun, I am your husband. Yung pala, ginagawa ni Lord is, dinadala niya ako sa point ng relationship namin dalawa na ibang level na. Kasi before, ang tingin ko sa kanya parang master servant relationship namin. Yung time na yun, parang sinasabi niya na, hindi, I'm your husband. Kasi, pag mag-asawa kasi kayo, parang partners kayo, in other words. There's a partnership between you and God. Doon niya ako na-redeem. Parang talagang linid niya ako doon sa kailangan kong gawin, doon sa mga kailangan kong baguhin sa sarili ko. And he really helped me through that. Although hindi niya sinabi sa akin, kasi ganito ka, kailangan magbago mo rin yan. Ganun si Lord, if He wants you to change, inaano niya yun, hinihimay-himay niya, hindi ka niya binibigla. Pinapakita niya sa'yo yun isa-isa, tapos pinapakita niya sa'yo kung paano mo siya ayusin. Ginanon ako ni Lord. Although mahirap siya, pero I went through it. Kaya talaga we enjoy our company, our time together. So that's how we redeemed me. Parang, hindi ako nag-selos niya. Lord, buhanin mo na ako kasi bukas magsiselos ako eh. Mayroon akong ganong moment. Pero ang laging word ko, be patient. Be still. Laging gano'n, laging gano'n. Pati sa trabaho, pag hindi ko naiintindihan yung tinutulong, naiinis ako. Ayoko nang gawin yan. Pag alam ko muna akong pangsahod sa tao, umiikot na yung kwet ko niya, hindi ko na alam kung saan ako maghahanap ng pangsahod sa tao. Talagang, be patient. Be still. Kinabukasan, talaga naman, totoo naman si Lord eh. Kung ano lang yung kailangan mo, yun lang muna yung ibibigay mo sa'yo. Dahil may tinuturo ako sa'yo na kailangan mo matutunan. So, hanggat hindi mo natututunan yung mga tinuturo mo, hahaba yan. Ngayon ko na lang na habang nandito ako sa ministry, tapos sa devotion nga natin, tapos nagiging masipag na nga rin ako magbababasa. Yun, doon ko na-realize yung mga mistakes ko. Sabi, ito pala yung mga mali. Ito pala yung redemption ko dahan-dahan din. Siguro hanggang ngayon, nag-redeem pa ako ni Lord. Dahil marami pa rin akong flaw. Grateful ako doon dahil hindi ako yung biglang, alam ko na kagad. Hanggang ngayon, tinuturo pa niya sa akin. Tinuturo pa niya sa akin kung ano yung mga gagawin. Basta, be still, be patient. Tapos, yun na lang. Trust sa kanya. Kasi marami siyang itutulong. Tapos, parang marami pa akong pagdadaan. Marami pa siyang itutulong.